Breaking news po mga kababayan. Nako po, ito na. Ang continuation po. Viral na viral ngayon ang grupo na reliyon ng JIL na tinaguriang Judas is Lord. Ito po ngayon yung mainit na usapin na umiikot po sa iba't ibang mga social media. Ngayon po, marami pong sambahayan o pamilya ng miyembro ng JIL ang tumitiwalag na. Talagang na-discourage sila at sumama ang loob at sumabog sa galit, mga kababayan ko, dahil po sa ginawa ni Joel Villanueva na nung una ay talagang palaban, naninindigan, hindi nagpapatinag at hindi natatakot sa panggigipit. Mga kababayan ko, tatandaan po natin na si Joel Villanueva na isang nagtuturo o pastor sa isang reliyon na anak ni Brother Villanueva. Mga kababayan, kaapelyido ko pa ito. Kung ganito ang mangunguna sa akin, mga kababayan, isusumpa ko rin ito. Syempre, alam natin na si Joel Villanueva, nasa kanya na lahat ng kapangyarihan. Nasa kanya lahat yung mga abilidad para ipaglaban ang katwiran kung ang pag-uusapan yung karapatan at paninindigan para ipaglaban ang katotohanan. Pero marami pong nadismaya, mga kababayan ko, na mga Pilipino, lalong-lalo na po ang mga tagasunod ng Jesus is Lord na tinatawag na Judas is Lord. Sinasabi pa ng miyembro na ito na si Cataleya, kung hindi ako nagkakamali, talagang marami pong humanga dito. Dito po mga kababayan, pakinggan po natin itong sinasabi ng bidyong ito. Bakit sumasabog sa galit at tila itong si Pastor Joel Villanueva ay gusto nilang ipako sa krus sa pagkadismaya. Ito po mga kababayan, panoorin po natin. Ito pong balita dito. Naku po mga kababayan, magugulat po kayo dito. Talagang ito na ba ang pagkawatak-watak o pagkawasak ng reliyon na ito na Jesus is Lord? Na marami pong mga tagasunod at naniwala kay Joel Villanueva. Naku po, ito na mga kababayan, pakinggan po natin. Sino-sino ang mga umalis? Muna tayo ng mga netizens, basahin natin. Sabi ni John Wick Zo, 9 kaming buong family, 1 week na kaming umalis dyan sa JIL. Hindi na sa Diyos yan, nilukod na ng demonyo si Joel. Joel is lying. Sabi ni Cheryl, Joel, pinsa, pub ni Judas, yan, punyeta ka. Ito mas malupit. Ayan mga kababayan, ang sabi dito, 9 kami, buong family. 1 week na kaming umalis, hindi na sumisimba sa JIL. Hindi na kami pumasok sa simbahan. Nilukob na ng demonyo si Joel. Joel is lying. Naku po mga kababayan ko. Joel, pinsa bup ni Judas, pinsang buo ni Judas. Naku, punyeta pa ito. Dami-dami pa yan ang napapala mo. Magnanakaw pa, Judas pa. Halaka, mga kababayan ko. At basa. Ito malupit, sabi ni Ronski 1975. Welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo. Sabi ni Ayan mga kababayan, tila gusto na po nilang umanib sa Iglesia ni Cristo. Nakikita nyo naman mga kababayan, sa tindi po ng mga issue na nangyayari po sa lipunan. Tanging Iglesia ni Cristo lamang ang naninindigan sa katwiran. At nakikita po natin mga kababayan, malayo po sa mga issue na gaya po ng flood control na ito. Talagang ang Iglesia ni Cristo ay hindi po nakikisama sa mga ganyan. Halimbawa po, di ba, wala namang kayong nabalitaan na nagtagapagturo ng Iglesia ni Cristo ay isang politiko na dawit sa flood control. Di ba? Di ba binabati ko sila si Marcoleta.
hindi naman siya tagapagturo. Ang advantage pa ni Marcoleta, talagang katwiran ang pinaglalaban. At ganyan po ang nangyayari kung sino pa yung mga lumalaban at naglalabas ang katotohanan para manindigan sa katotohanan, ginigipit nila. Si Marcoleta kinasuhan, iba't ibang mga kaso ang kinaso sa kanya. Di ba mga kababayan? Pero hanggang ngayon naninindigan siya. Kahit pabugbugan ang abutin ni Marcoleta, hindi po tatalikod ito sa sinumpaan niya para ilahad ang katotohanan. Kagaya po ni Juan Bautista noong unang panahon na kahit pinugutan ng ulo ni Haring Herodes dahil po tinuligsa ni Propeta Juan Bautista itong hari noon na si Herodes, dahil doon ginipit at ikinulong. Kalaunan po, talagang pinugutan ng ulo. Ganyan po nanindigan ng mga propeta noon. Pero dito, kay Joel Villanueva na isang pastor na marami pong naniniwala sa kanya noon, na talagang ipaglalaban niyang katwiran at katotohanan. Hindi siya tatahimik. Hindi siya magpapatakot. Pero anong nangyari? Isang iglap, mga kababayan. Kumampi sa mga bendalo. Dito sa Gatchalian Block, isa na po siya sa mga miyembro nito at meron pang posisyon sa gobyerno. Bali-balita pa, mga kababayan. Ito, balita lang ito nakita ko lang sa social media. Ang pangako daw kay Joel Villanueva, 300 million. Wow! Sana all may 300 million. Tinanggalan pa ng kaso. Ang matindi pa dito, mga kababayan, ang mabigat pa dito, si Senator Cayetano, tinanggalan ng budget sa kanyang opisina. Yan po ang parusa ng mga lumalaban sa makapangyarihan ngayon. Si SP Cayetano naninindigan kagaya ni Marcoleta, gaya ni Jinggoy. Kaya sabi nga nung nagtiwalag na miyembro, mas pinupuri at mas banal itong si Jinggoy Estrada kaysa dito kay Joel na Judas. Junior is the Lord. The Junior is Lord. Judas is Lord. Mas natakot pa kay Jesus Rimulya kaysa sa totoong Jesus. O tuloy pa natin, mga kababayan. Ako po, ito na ang pasabog natin. OFW Nene. Correct, isa din akong JIL dito sa Taiwan. Never again Villanueva. Sad lang talaga. Diba? So sabi ni Maria, true, ginagamit lang kayo kaya kumalas na kayo dahil may pastor kayong magnanakaw, kumakampi sa mali. Sabi ni Monch, mukha pa lang yan, mag-ama na yan, Villanueva na yan, nagpapanggap lang para magnakaw, mga tutut, diba? So, eto pa sabi ni GLU, basahin natin. Matagal na ako member ng JIL, pero ngayong naghudas itong Villanueva na to. Ayan, mga kababayan ko, matagal na akong miyembro ng JIL pero ngayon lang naghudas itong animal. Satanas! Apo, grabe. Nawala na ang gana para makapagsimba sa panahon ng ayaw nang dumalo sa kanilang pagtitipon. Deserve ni Joel Villanueva na layasan ng mga miyembro na Judas. Junior is Lord. Naku po, mga kababayan ko. Yan po ang mga pasabog ng mga miyembro na galit kay Joel Villanueva dahil po sa kanyang pagtalikod. Di ba, dumating pa sa panahon na talagang naninindigan siya. Sinasabi niya, kaya kong tumingin mata sa mata. Mga JIL miyembro, mga JIL na miyembro, tumingin kayo sa mata ko. Kayang-kaya kong manindigan. Alam nyo, wala akong kasalanan. Diba? Yan ang pasabog ni Joel Villanueva.
Mata sa mata, ngipin sa ngipin. 'Di ba? Ngayon, ayun, nangyari mga kababayan ko. Tingnan nyo ha, ito po ang pasabog pa natin. Ano pa ang mga sigaw at galit ng mga miyembro nila. Ito po, check natin yung sinasabi ni Joel Villanueva dito. Ito po mga kababayan, tingnan po natin ha. Ito po, tingnan nyo. Hindi kayang bilhin ng salapi ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. Wala tayong flood control. Hindi tayo sangkot sa katiwalian. O, ayan mga kababayan, sinisigaw niya. Hindi tayo sangkot sa magnanakaw. Hindi tayo magnanakaw gaya nila. Kaya nating manindigan, ipaglaban natin ang katwiran at katotohanan. Kaya kong tumingin sa mata, ngipin sa ngipin, paninindigan ko, wala akong kasalanan. Pero anong nangyari? Ayun, biglang sumabog po ang katotohanan. Imbes na ipaglaban ang katwiran at kabanalan at ibulgar ang mga anomalyang nangyayari dahil po sa pagnanakaw na ito, kumampi pa itong si Joel Villanueva. Ano yung sinasabi niya? Ulitin nga natin. Hindi kayang bilhin ng salapi ang ating prinsipyo na Ayan mga kababayan, sinasabi niya, hindi kayang bilhin ng salapi ang ating prinsipyo. Ganon siya manindigan, talagang galit na sinabi, hindi kayang bilhin ang ating prinsipyo. Ipaglalaban natin kung ano ang tama. Naku mga kababayan ko, daming nabudol dito. paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. Wala tayong Ito, sabi niya. Ano pa sabi niya mga kababayan? Ano sabi niya? Maninindigan tayo! Ipaglalaban ang katotohanan. Manindigan ng lahat. Na pagsilbihan ng Diyos. Labanan ang kamalian. Naku po, ulitin nga natin. Naku po, ulitin nga natin. hindi kayang bilhin ng salapi ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. Wala tayong flood control. O, kita nyo mga kababayan ko, wala tayong flood control. Naninindigan siya na tama ang pinaglalaban niya. Pero naka-naka mga kababayan nandun sa grupo ng mga bendalo. Kaya galit na galit ang mga miyembro dito, ayaw nang sumambat at tag-sitiwalag na. Hindi kayang bilhin ng salapi ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. Wala tayong flood control. Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control? O yan mga kababayan ko, o dito, o may pasabog dito mga kababayan nga, panoorin po natin, ito po. Ito, mga Pinoy dismiyado sa pagtatraidor ni Escudero at Villanueva. Naku po, sa isang magaling na commentator, ito po. Ano ba ang sapantaha? Ano ba ang nasa isip? Ano ba ang reaksyon ng mga taga Cebu doon sa paglitaw kanina ni Senator Joel Villanueva sa plenaryo ng magpatawag ng special session? Kayo ba natuwa, mga taga Cebu? Well, siguro no, karamihan ng mamamayang Pilipino, hindi lang dito sa Cebu, ay dismayado talaga doon sa ginawa ni Senator Joel Villanueva at even nung ginawa din no, ni Senator Chis Escudero. Kasi nga, Senator Bato risk his life and limb no, para lang makuha yung independence of the Senate no, nung siya ay nandun at nagkaputukan pa nga dyan sa Senado. So dismayado tayo, ang mga Cebuano, mga Pilipino, tungkol sa or doon sa ginawang pagtatraidor kumbaga ni Chis Escudero at ni Joel Villanueva. Although ako naman
I've been already theorizing noon pa na the two weakest link, no, doon sa 13 ni Alan Peter Cayetano ay yung si Cheese at si tawag nito si Joel Villanueva. So I was not surprised, but still I was disappointed. Pero kung tatanungin mo ang mga senador, business is business. Ganun lang daw talaga sa Senado. Hindi naman daw bago. Pero sa publiko kasi, yung mga salitang treachery o treacherous, di ba? Yung pagtataksil, yung pang-11, iba dating sa masa sir. Well, MJ, no, at Admar, no, kung yung ordinary course of business and ordinary course of political actions dyan sa Senado and even sa Kongreso, pagpapalit ng liderato, tama sila, no, na trabaho lang yan, no, part of politics yan. Pero we are not in ordinary times. The Senate and the government of the Philippines is facing extraordinary scandal of historic and unimaginable proportions doon sa pagiging pangungurakot at pagnanakaw, no? Blatant daytime robbery of our national budget. So kaya tayo nadidismaya dahil nakikita natin at ng taong bayan na yung ginagawa nilang grab again, no, sa power is actually to protect the masterminds of this controversy, kung saan all fingers, all roads, no, ngayon na nakikita na natin at naririnig natin mga testimonya ay papunta na nga sa Malacanang at the footsteps of Bongbong Marcos, MJ. Oo, lalo pat malapit na ang impeachment. Anong tingin mo dito sa kanilang mga ginagawa? Mukhang malalim-lalim yung bala ng Kamara doon sa nalalapit na impeachment hearing ni VP Sara. Okay, if your luggage is old, this is Ayan, mga kababayan ko. Ito ang pasabog na sumasabog ngayon. So ano bang sinasabi ng mga miyembro dito ng JIL, mga kababayan? Na talagang dismayado sa ginawa ni Joel Villanueva, makinig ka. At sa lahat ng JIL, ako po, ito po, may ano pa dito, mga kababayan ko. Galit na. Ito po, tignan nyo ha. Tignan nyo po ito. Kung tignan ng bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL! Totoo yan. Mata sa mata! Wala tayong flood control! O, kita nyo po. Kaya daw niyang tumitig. Kaya niyang tumingin. Mata sa mata. Walang kukurap. Wala tayong blood control. Hindi tayo nagnakaw. Malinis ang konsensya natin. Diba, mga kababayan ko? Nako po, eto mga pasabog dito. Bola lang yan. Hindi tayo sangkot sa katiwalian! Para pala mukha nyo. Hindi kayang bilhin ng salapi ang ating prinsipyo. Wow naman! Wow! Kapag lingkuran ng Diyos at ang ating bayan! Wow! Ayan, pati si Babalo, nagagalit na dito, mga kababayan ko. Nako po. Ano ba yung mga sinasabi nila, mga kababayan ko? Ito pa. Ito, mga kababayan ko, galit na ang mga taga-JIL dito. Tignan nyo po ha, ito po. For JIL members, tignan nyo po, mga kababayan. At tuluyan na nga nakontrol ng Malacanang ang Senado dahil ngayong araw na ito ay formal nang nailoklok bilang Senate President itong si Win Gatchalian. At hindi yan mangyayari kung itong si Joel Villanueva ay hindi lumipat sa kanilang grupo at iniwan ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano na naninindigan na ipagpatuloy ang investigasyon sa usapin ng flood control. Bakit lumipat itong si Joel Villanueva? Dahil ba sa inakala niya na tama ang grupo ni Win Gatchalian? Hindi. Dahil ba sa paninindigan sa katotohanan? Hindi. Dahil ba sa nakokonsensya siya? Hindi. Dahil saan? Kung hindi dahil siya ay
natakot. Saan siya natakot? Eh di syempre dun sa mga pananakot na ginagawa sa kanya na pwede siyang idawit sa issue ng flood control sa ombudsman at kasuhan ng plunder. Eh di kulong, non-bailable yun eh. Pagkatapos ay pwede pang buhayin yung mga nakaraan niyang kaso na pwede siyang matanggal sa pagiging senador. Sa makatwid, dapat nating punahin itong ginawa na ito ni Senator Joel Villanueva. Eh baka ito Ayan, mga kababayan ko. Kaya pala natakot. Nawalan ng bayag, mga kababayan, dahil po sa pananakot. Hindi nanindigan. Kaya yung mga miyembro ng JIL talagang dismayado dito sa panghuhudas ang kanilang pastor. Di ba sinasabi niya pag siya ay nagtuturo, may hawak na Biblia, maninindigan tayo. Wala tayong kasalanan. Hindi tayo nagnakaw. Titingin ako sa inyo, mata sa mata. Malinis ang konsensya ko. Aba nang lumipat, Diyos ang nagsabi sa akin na lilipat ako. Na naginip ako, may pangitain ako, nalilipat ako kay Tito Soto. Ayan na. Kaya nasira ang karir ng isang Joel Villanueva na dating hinahangaan, ngayon isinusuka ng sambayanang Pilipino at mga miyembro ng Judas is Lord. Yan kasi yung yan na yung bansag sa kanya eh. Lalong-lalo na si ex-congressman Kiko Barsaga nag-post sa kanyang official na FB account na si Joel Villanueva, the Junior is Lord. Judas is Lord. Nako po mga kababayan ko. Tuloy pa natin ano yung sinasabi ng mga tao dito. Matindi po mga kababayan ko. Tignan natin ha. Tignan natin. Ayan si Joel Villanueva nung sumapi na po sa Gatchalian Black na Bendalo. Ayan. Ayan na, nakipagtamay na mga kababayan. Judas, demonyo, ayan. Paano kaya makamit ang hustisya? May pag-asa pa ba tayo? Ayan mga kababayan ko, mga pasabog dito. Na talagang hindi ginaya ng mga miyembro ng JIL. Ito pa, tuloy pa natin ang pasabog na ito. Bakit binabatikos at gusto nang ipako sa krus itong si Joel Villanueva na pastor ng JIL? No, impeachment andyan pa rin 'yan, no? Mm. Pero medyo mahirap, no? Yung 16 votes, no? Kasi nga yung 16 votes dapat guilty, no? Explicit yung requirement ng ating constitution. I think if I'm not mistaken, Article 11, Section 3, Paragraph 6, no? That no impeachable officer shall be convicted without the concurrence of 2/3, no, of all members of the Senate, no, at walang qualifications yun. Very direct at very straight yung text ng Constitution natin. Hindi sinasabi na all members present or all members that are not in jail or all members that are not in hiding. Wala eh. All members meaning 24. Meaning to say, kahit makulong pa yan si Jinggoy, kahit makulong pa yan ngayon si Senator Bongo or si Bato pa, kasi a non-vote is also considered a not guilty vote. Hindi yan po pwede na mag-abstain ka or hindi makaboto ay i-count mo yan as guilty vote. Hindi, kailangan pa rin. Ayan mga kababayan ko. Kaya nila tinakot itong si Jinggoy na duwag, nawalan ng bayag. Gagamitin po nila ito sa impeachment ni Sara Duterte para mapabagsak si Sara para hindi makatakbo sa 2028 sa pagkapangulo, mga kababayan ko. Yan ba ang may paninindigan? Yan ba ang makakatingin sa mata, walang kasalanan, malinis ang konsensya? O yan, kaya binanatan ng mga miyembro dito, mga kababayan ko. Talagang galit na galit sila, mga kababayan ko, sa nangyaring ito. Talagang Judas is the most corrupt. Ay, naku po, mga kababayan ko.
Tuloy pa natin to mga kababayan. Ano pang sinasabi dito ng mga taga JIL? O, ulit-ulitin o. Ito, tignan nyo ha. Pakita natin ito. Talagang galit na galit sila. Ito po. Okay, sagutin ko lang yung comment at message reactions ng mga member ng JIL kasi may mga kaibigan tayo sa TikTok na member pala sila ng JIL. Okay, disclaimer lang. Una sa lahat, mga kaibigan, hindi ko po inatake yung Jesus is Lord ni Villanueva. Okay, sinabi ko na yan kahapon sa video ko. Ang sabi ko rito, meron kasi nag-comment na wag ko raw huhusgahan. Hindi ko naman po siya hinuhusgahan, mga kaibigan, mga kababayan. Kaya para matapos na ang mga, marami mga may sama ng loob ngayon ng mga JIL. Kahit yung mga pinsan ko, JIL member yan. 'Di ba? Pero ang point ko dito, mga tol, ang paglipat ni Joel Villanueva sa majority na alam naman natin na talagang kakampi siya kay Bongbong Marcos. 'Di ba? Kaya nga ang tanong dito, ano ang purpose niya kung bakit siya lumipat kay Bongbong Marcos? 'Di ba? Tsaka ito ang hamon ko kay Joel Villanueva. Joel Villanueva at sa lahat ng mga member ng Jesus is Lord, makinig kayo lahat sa akin dito. Hindi ko inaatake ang pananampalataya nyo. Okay? Kung ano man ang faith ninyo, kung ano man ang aral ninyo, tinuturo sa inyo dyan, labas tayo doon. Hindi. Ayan mga kababayan. Disclaimer po ha. Tayo po, hindi po natin inaatake ang pananampalataya po ng Jesus is Lord. Hindi din natin sila kinukutya, mga kababayan. Tayo ay talagang binabatikos lang ng ating mga kababayan ang ginawa ng inyong pastor. Dahil nga sa kanyang mga binitawan nun, akala mo may bira, akala mo matapang, may paninindigan. Na gaya ni Jinggoy Estrada, sino ba ang mas may pananampalataya, si Jinggoy Estrada o dito kay Joel Villanueva? Bakit si Marcoleta hanggang ngayon naninindigan sa katwiran? Anumang oras aarestuhin si Marcoleta, pero hanggang ngayon naninindigan sa katwiran, mga kababayan. Pero dito kay Joel Villanueva, talagang siya yung dahilan, mga kababayan, bakit nabaliktad ang lamesa ngayon. Na alam natin na mabubuksan na ang tunay na pag-iimbestiga ng flood control issue dahil naglabasan na ang mga sundalo na Marines na may daladalang mga ebidensya at mga resibo na talagang kanilang sinumpaan kahit sila ay takutin at gipitin at pagbantaan, sila po ay nanindigan at hindi po tumalikod at talagang palaban po sila. Kulong kung kulong. Diba? Dami nilang mga kaso, mga kababayan. Pero dito kay Joel Villanueva ay talagang inilaglag siya ng mga miyembro dito. Na-discourage, nasaktan sila. Na-disappoint sila. Nakakala nila si Joel Villanueva bilang kanilang leader ay titindig sa katotohanan. Yayakapin ang katwiran at pagpantay ng sinasabi nilang bendalo, katuwang ng kanyang pananampalataya, malakas na kilalanin ng kanyang prinsipyo, pero anong nangyari? Nagiba, nagpatinag, nagpatakot. Diba mga kababayan ko? Ganyan din po ang mga nangyari nung unang panahon. Yung mga propeta, tinakot din. Dahil nanindigan sila para ipaglaban ang katwiran at ang batas. Diba, naikwento ko na sa iyo yung si Propeta Juan Bautista. Ikinulong siya ng mahabang panahon sa kalaunan. Siya ay pinugutan ng ulo. Wala ding pagkakaiba sa panahon natin. 'Di ba, nangingibabaw ang walang katarungan, ang pangbebendalo, yung batas hindi nila sinusunod.
Ang nangingibabaw ay yung mga makapangyarihan na magnanakaw. Diba mga kababayan ko? Diba ganyan ang nangyayari? Oh, nakuha nila, nag-grab nila yung kapangyarihan. Ngayon, si SP Cayetano, tinanggalan po ng budget ng kanyang opisina. Inalisan lahat ng mga benepisyo dahil sa kanyang paglaban sa katotohanan. Gaya ni Marcoleta, ginigipit. Pero tumitindig kahit na ganun ang ginagawa nila. Habang ginigipit, lumalakas. Bakit sila lumalakas mga kababayan? Dahil kakampi nila ang taong bayan. Dahil ipinaglalaban nila ang katwiran at katotohanan. Sila ang boses ng milyong-milyong mga Pilipino. Sila ang magiging boses natin. Pero, sa kabilang dako, mga kababayan, kabaliktaran ng isang Pastor Joel Villanueva na akala natin, na akala ng mga miyembro ng JIL, Jesus is Lord, ay maninindigan, titindig at tatayo sa katwiran. Pero anong nangyari? Trinidor po. Nilayasan ng katwiran at kumampi sa kadiliman. Yan po ang nangyayari ngayon. Kaya itong samahan na ito, disclaimer po mga kababayan ha, hindi po natin minomok ang pananampalataya ng JIL. Ang binabatikos lang dito itong leader nyo na pati kayo na daya at nabudol. Sabi nga nung isa talagang ba't nyo ko questionin ang aking pananampalataya? Kung ikaw, nakita mo yung leader mo, yung pastor mo, na sa tingin mo siya yung magpapatibay ng pananampalataya mo. Yung pagpasok mo sa kanyang pagbabasa ng Biblia, magdudulot ng banal na espiritu sa iyong sarili at sa iyong buong sambahayan. Pero anong nangyari? Siya pa ang magdudulot ng sakit ng kalooban at pagkasira ng pananampalataya. Yan ang sinasabi ng isang miyembro na talagang na-discourage po mga kababayan. O tignan nyo po mga kababayan ha. Check natin dito. Ipakita lang natin para malaman nyo po ang katotohanan dito. I-check nyo po mga kababayan ko ha. Talagang marami pong nadismaya dito. Na talagang sinusuka itong si Joel Villanueva. I-check po ninyo. Ito, tignan nyo. Marcos is Lord na. Yan po ang bansag kay Joel Villanueva. Ayun, Jesus is Lord, naging Judas is Lord. Nakakahiyang maging born again. Ilang kasabi ng Jesus is Lord. Church, dismayado sa paglipat ni Villanueva sa Gatchalian Block. Ayan mga kababayan ko. Nako po, talagang marami pong na-dismaya dito. Tignan nyo po mga kababayan na i-check po natin yung mga nangyayari. Talagang, eto po siya Ayan mga kababayan. Nakita nyo po. Ayan mga JIL members dismayado sa pagbaliktad ni Joel Villanueva. Kita nyo po mga kababayan. Dismayado po. Talagang iilan lang ito sa mga may social media account or vlogger member ng JIL or member is Lord. Jesus is Lord Church ang hindi nakatiis na mag-post o magpahayag sa kanilang pagkadismaya sa anak ng leader ng kanilang simbahan. Ayan mga kababayan ko. Nakita nyo po talagang check na natin yung Cataleya na ito. JIL. Check lang natin mga kababayan na. JIL member. Merong pasabog ito Di natin makita yung BO. Ito ngayon ang nagiging Ito po. issue dahil
viral na ngayon ang isa nating kaibigan at kapwa OFW sa pagtiwalag niya sa Jesus is Lord. Actually, personally namin itong kilala at kilalang kilala namin ito na nagsisimba sa simbahan na to. So dahil sa pagiging dismayado niya, nakapag-post siya sa Facebook at ngayon ay binabash siya ng mga followers or member ng GIL. O, hindi natin nila lahat. Pero ang iba nito ay nagmensahe na pasinungalingan yung mga sinasabi niya na siya ay isang member. Ako mismo makapagsabi na matagal na po siyang member dyan dahil lagi siyang umaattend. At isa ito sa mga patunay na isa siyang member ng GIL since 2020 pa. So, ito nga. O, kita nyo, binabas po siya ng mga kakampi ni Joel. Diba? Tayo ng mga gandang gawain. Diba? O, tignan nyo po ito. No? O, Isa pala tignan si nyo po ito. Mrs. Leader sa GIL na sa Bible, sa group. Ayan, ito naman mga kababayan ay pastor yung kanyang yung kanyang asawa. Tagapagturo ng banal na nasusulat sa Biblia. So ngayon, nag-decide sila na tumiwalag at hindi na magsimba dahil po sa pagkadismaya kay Joel Villanueva. Tingnan nyo po. Bible study. At the same time, isa rin siya sa mga, may role din siya sa simbahan. Kaya nga, very frustrating talaga. First time ko talaga nakita ni Mrs. na sabi niya, hindi na siya masaya. Kasi dati, grabe talaga siya. Grabe ka devoted. Grabe ka, loyal. During sa vacation niya o during yung pag-uwi niya kasi namatay yung kapatid ni Mrs. last week, sinabihan ba kami, nagsimba ba kami, ganun siya sa amin. Pero first time ko narinig niya na ayaw na niya magsimba. Nako. That's big impact talaga. Crucial. This is not about political. This is not about politika. This is about corruption sa Pilipinas. Ang daming nagsuffer na mga Pilipino, kapwa natin Pilipino dahil sa corruption. Marami ng mga whistleblowers. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. 22 Marines. Saan kami maniwala sa mga politiko na mga magnanakaw? Bihira ka lang talaga makakita ng mga politiko na hindi magnanakaw. At isa sa mga tiningnan namin na hindi ikaw magnanakaw is ikaw. Ikaw ang leader namin. Tapos ngayon, sumabay ka sa mga magnanakaw. How can you teach, thou shall not steal? Ang sumabay ka sa mga magnanakaw. Paano kami makakonvince na magsimba dyan? Tapos ngayon, big issue na ngayon. Ang hinahanap natin prinsipal. Marami nagsasabi na, wag niyong tingnan yung tao, tingnan niyo yung Panginoon. Pero pag mag-teach kayo, sinasabi niyo na kayo ang nag-represent sa Panginoon. Ano sinasabi niya? Dahil sa problema, sinasabi niyo, wag niyong tingnan kami. Diretso kayo sa Panginoon. Anong klase? Di ba? Ayan mga kababayan ko, yan po ang pagkadismaya ng mga miyembro. Totoo nga naman, di ba? Kung laging ginagamit yung Lord, Lord! Ikaw ang aming kawangis! Huwag nyo kaming titigan, si Lord ang tignan nyo. Pero yung nagsasalita, Dawit po, kumampi sa magnanakaw. Sabihin na natin wala siyang kasalanan, ba't siya kumampi sa magnanakaw? Sige nga. Masisisi nyo po yung mga miyembro ng JIL na tumiwalag na dahil sa issue ni Joel Villanueva. Kung wala siyang kasalanan, ba't hindi siya manindigan at tumayo sa katwiran at katotohanan at ipaglaban niya at ibulgar niya ang katotohanan gaya ni Senador Marcoleta, gaya ni Jinggoy Estrada, gaya ni Marcoleta at ang 10 niyang kasama, kagaya ni Propeta Juan Bautista. Kahit pugutan siya ng ulo, nanindigan siya sa katotohanan. Binatikos niya si Haring Herodes dahil nilabag niya ang batas ng mga Hudyo. Nanindigan siya kahit sariling buhay ialay. Yan ang propeta. Ganyan si Marcoleta, si Jinggoy, mga kababayan. Masisisi niyo yung mga JIL kung ayaw nilang magsimba. Kung si Joel Villanueva magtuturo, magsisilayasan lahat. Sasabi nyo. Okay po. Salamat po sa inyong lahat mga kababayan.
bagong lahat ay magbasa po tayo ng mga magpapa-shoutout. Pa-shoutout po from Ireland. Nanonood daw po siya. Ang kabayan natin na si Samansam. Shoutout sa'yo, kabayan, dahil lagi kang nanonood. Watching from Kota, Kinabalu, Sabah, Malaysia. Lerosi, Noah. Watching from Davao City, Demosthenes Navarro from Davao. Ayan mga kababayan natin na tuloy-tuloy na sumusuporta po sa atin. 'Di ba? Tignan niyo po mga kababayan. Oh. Mag-comment po kayo kung taga-saan po kayo ha. Para yung random na mababasa natin, baka isa po kayo sa ma-shoutout ko kayo. Lubos po ako nagpapasalamat dahil lagi po kayo nakasuporta. At sana po, hinihiling ko po na i-like at i-share nyo po ito para ma-recommend po tayo ni YouTube. Para pag nag-open po kayo ng YouTube nyo mga kababayan, mapapanood nyo po itong bidyong ito. At sa lahat ng mga kababayan natin, sa mga JIL, nagpapasalamat din ako sa inyo kung nanonood po kayo. Hindi ko kayo hinuhusgahan. Wala po akong against sa inyo. Ang inaano lang natin, itong paninindigan ni Pastor Villanueva na naging Judas is Lord. Ito po ang binabatikos ng mga kasama nyo dyan na ayaw nang magsimba at tuluyan ng nilayasan at itinakwil si Pastor Villanueva. Okay po? Bali-balita lang po ito mga kababayan. Itong rally na ito, may malakihang rally, higanting rally. Wala pang schedule. Pero sabi-sabi lang po, wala pang konfirmado. Kung makita nyo po ako dyan, isa po ako sa mga sasama kung meron may higanting rally. Kung makita nyo po ako, magpa-picture po kayo, bilang pasasalamat kung makilala nyo po ako. Salamat po, ako si The Wonders Philippines. Manindigan sa katwiran, huwag magpatakot, tumindig sa katotohanan. Gaya ni Marcoleta, SP Cayetano at Jinggoy Estrada, huwag gayahin si Pastor Villanueva na naduwag, nawalan ng bayag, na takot, tinakot lang ngayon. Sumapi na sa mga magnanakaw. Okay po, mabuhay.